Sa loob ng maraming taon, ang digmaang EV ay naging isang brutal na lahi. Tesla versus Mundo, mga legacy na automaker, Chinese na higante, mga lihim na startup. Lahat ay naglalagay ng bilyon-bilyon sa mga baterya, motor, at hype. Ngunit walang sinuman, hindi Toyota, hindi BYD, kahit Apple, ang nakakita sa pagdating na ito. Dahil ang Elon Musk ay nag-unveil ng isang ganap na bagong teknolohiya ng engine na hindi lamang nag-a-upgrade sa EV, ito ay muling tinukoy ito. At sa sandaling ito ay tumama sa entablado, ang buong industriya ng automotive ay nagyelo. Ang ipinahayag lamang ni Musk ay maaaring ang huling suntok sa competition. Isang revolusyonaryong sistema ng pagmamaneho na napaka-advance, napakahusay, at napaka-bago-bago ng laro. Maaari nitong lipulin ang bawat kumpanya ng EV na naglalaro ng catch-up. At narito ang kicker. Hindi na ito umaasa sa mga traditional na baterya ng lithium-ion sa parehong paraan. Ito ay hindi lamang isang makina. Ito ay isang technological na sentensya ng kamatayan para sa sinumang minamaliit ang Tesla. Sa video ngayon, susuriin natin ang mga nakamamanghang detalye ng makinang ito, kung paano ito gumagana, kung bakit ito nauuna ng mga dekada, at kung bakit tinatawag na ito ng mga analyst na EV war ender. Dahil kung ano ang nangyari ay maaaring matandaan hindi bilang isang bagong paglulunsad ng produkto, ngunit bilang ang araw na Tesla ay naging hindi mahawakan. Kung gusto mong manatiling nangunguna sa EV revolution, basagin ang like button at mag-subscribe na ngayon. Inilunsad ni Tesla ang isang 2 toneladang kotse mula sa 0 hanggang 60 sa ilalim ng 2 segundo. Walang turbo, walang gears, walang dagundong ng makina. Katahimikan lang, at pagkatapos ay shockwaves. Ito ay hindi lamang isang numero ng pagganap, ito ay isang declaration ng digmaan. Isang digmaan laban sa pagkasunog, pagiging komplikado, at konbensyon. At ang bagong motor ni Elon Musk ay hindi lamang isang sandata, ay ang endgame. Sa sandaling ihayag ni Tesla ang Plaid Model S, ang karamihan ay hindi nakatingin sa isang kotse. Nasaksihan nila ang isang punto ng pagbabago, ang uri na naghahati sa kasaysayan sa bago at mas pagkatapos. Dahil nakatago sa ilalim ng makinis, hindi mapagkunwari na katawan ay isang powertrain na hindi binuo ng iba sa mundo, lalo pa ang pinagkadalubhasaan sa loob. Ang pag-ikot ng mas mabilis kaysa sa anumang production na EV na motor bago nito ay isang rotor na gumagawa ng higit sa 20,000 revolutions kada minuto. Isang bilis na makakasira sa karamihan ng mga motor mula sa loob. Ang centrifugal na puwersa lamang ay sapat na upang hatiin ang metal. Ngunit narito ito, tahimik, matatag, at nakamamatay na mahusay. Bakit? Dahil na-crack ni Tesla ang code na hindi magagawa ng iba. Habang ang mga legacy na automaker ay nahuhumaling sa software at mga badge, ang koponan ni Musk at naging mas malalim. Sa pisika, ininhinyero nila ang rotor ng motor upang umikot ng napakabilis na literal na nagbabantang sasabog. Ngunit sa halip na umatras, binalot nila ito ng carbon fiber. Hindi para sa aesthetics, para sa kaligtasan. Kita niyo. Karamihan sa mga EV na motor ay nangunguna sa humigit kumulang 16,000 RPM bago magsimulang magkahiwa-hiwalay ang mga bagay. Ang Tesla ay tumawid ng 20,000. Hindi iyon improvement, iyon ay pagpuksa sa nakaraang limitation. At narito ang kicker. Hindi lang nila naabot ang mga bilis na iyon. Nanatili sila doon, mapagkakatiwalaan. Ang sekreto? Yung carbon-sleeved rotor. Hawak nito ang copper core sa halos hindi natural na pagkakahawak. Sa ilalim ng napakalawak na pag-igting, pinipigilan nito ang rotor mula sa paglobo palabas dahil sa puwersa ng centrifugal. At mahalaga iyon dahil mas mahigpit ang agwat ng hangin sa pagitan ng umiikot na rotor at ng nakapalibot na stator. Mas malakas ang magnetic field at mas mahusay ang motor. Ito ay precision engineering sa atomic level. Isang micron off, at ang motor ay nawawalan ng kahusayan. Isang depekto sa manggas, at ang rotor ay nabasag. Ngunit hindi lamang ito ginawa ni Tesla. Ginawa nila itong portable. Sa kaganapan ng paghahatid ng Model S Plaid noong Hunyo 10, 2021. Kaswal na binuhat ni Musk ang motor sa entablado ng mag-isa. Parang prop, ngunit ang maliit
Halos cute na package na iyon ay naglalaman ng pinaka-advanced na EV motor sa Earth, sapat na magaan para iangat. Sapat na makapangyarihan upang durugin ang bawat iba pang sedan sa merkado. At sapat na mahusay upang muling isulat ang mga batas ng paggalaw sa mass market ng mga electric car. Ito ay hindi lamang marketing hype. Ibinigay ni Tesla ang mga susi at sinubukan ito ng motor trend. Ang mga numero, lampas sa inaasahan. Ang Plaid Hit ay bumibilis ng isang kapat na mas mabilis kaysa sa nakaraang Model S, na nag-orasan ng mga resulta kung saan ang mga inhinyero ay umiling-iling sa hindi makapaniwala. Kaya paano nila ito nakuha? Hindi lang kapangyarihan, controlin. Nang walang mga gear o shifting mechanism, ang bagong motor ng Tesla ay naghahatid ng purong torque mula sa zero. Walang lag, walang pause. Sa sandaling hinawakan mo ang pedal, ito ay ganap na ipadala. Ang Plaid ay hindi nagpapabilis. Ito ay sumabog. At ginagawa ito ng walang ingay, drama o pagkaantala. Ang isang makina na ganito kabigat ay dapat parang tangke. Sa halip, sumasayaw ito na parang sports bike. At hindi tulad ng mga kakaibang makina na humihiling ng mga cooling brakes o mga ritual sa pagpapanatili. Ang rotor ng Tesla ay patuloy na umiikot. Tahimik. Mahusay. Araw-araw. Ito ay hindi lamang tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan ng bilis na iyon. Ang compact form ng rotor ay nangangahulugan ng mas maraming espasyo para sa baterya, mga pasahero, o kahit na mga application sa hinaharap. Ang katatagan nito sa mga napakataas na RPM ay nagpapahiwatig ng paggamit ng higit pa sa mga kotse. Isipin ang aviation, robotics, kahit militar. At yung mga pagpipilian sa disenyo ay hindi lamang radical, sila ay mapanghamon. Sa halip na sundin ang mga legacy na automaker, sa walang katapusang karera ng pagdaragdag ng higit pang mga motor, mas maraming inverters, mas maraming timbang. Pumasok si Tesla, na-optimize nila ang core. Muli nilang inisip kung ano ang maaring maging motor. At sa paggawa nito, gumawa sila ng isang bagay na hindi gaanong parang drivetrain at mas parang paghahayag. Tingnan ang mga estatistika. Ang Plaid ay umabot ng 60 poles sa ilalim ng 2 segundo. 250,000 sa 9.2. Ngunit kung paano ito makarating doon ang mahalaga. Walang transmission, walang tugmang reverb, walang peking ingay ng makina na pumapasok sa pamamagitan ng mga speaker. Lakas lang, na-transmit agad. Tahimik. Walang katapusang, ito ay sa kong paglulunsad ng isang bagong kotse. Ito ay ang pag-unveil ng isang motor na sumira sa bawat nakaraang hangganan. Mechanical, thermal, magnetic. Hindi lang gumawa si Tesla ng mas magandang EV. Binuo nila ang blueprint para sa kung ano ang susubukan ng bawat performance vehicle ng susunod na dekada. At nagsimula ito sa isang carbon-wrapped rotor na umiikot ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng karamihan ng mga tao na posible. Ngayon ay pag-usapan na natin ang tungkol sa pagganap at mga benepisyo sa kahusayan. Parang imposible ang mga numero. 1,020 lakas kabayo at 1,500 pound-feet ng torque na nakapack sa isang 4-door na sedan na maaari mong imaneho papunta sa grocery store. Ngunit hindi iyon ang buong kwento. Dahil ang ginawa ni Tesla sa Plaid Model S ay hindi lamang pagsira ng mga record. Nilabag nila ang mga patakaran ng pagganap at kahusayan at muling isinulat ang blueprint para sa bawat EV na darating. Karamihan sa mga gumagawa ng sasakyan ay hinahabol ang isa sa dalawang bagay, kapangyarihan o saklaw. Parehong inihatid ni Tesla at ginawa ito ng may mas kaunting timbang, mas kaunting bahagi, at isang bahagi ng pagkawala ng enerhiya. Ang sekreto ay hindi lamang sa software o sa mga baterya. Ito ay nasa disenyo ng motor. Ang mga carbon-sleeved rotor na iyon na umiikot sa higit sa 20,000 RPM ay simula pa lamang. Kapag itinapat mo ang iyong paa sa accelerator ng Plaid, hindi ka lang nagpapakawala ng malupit na puwersa. Nag-a-activate ka ng system na in-engineered para kunin ang maximum na performance na may kaunting basura. 3 dekuryenteng motor ang gumagana nang magkakasabay upang maihatid ang 1,020 horsepower na suntok. Yung nakakapagtaka ay hindi lang ang hilaw na bilis. Ito ay ang pagkakapare-pareho. Naka-full charge ka man or halos walang laman. Sa mainit na kondisyon o malamig,
Ang kotse ay naghahatid ng walang tigil na torque na halos walang energy fade. Walang gears, walang turbo lag, walang delay. Hindi ito nag-overheat. Hindi nito kailangan ng cool-down lap. At hindi nito nauubos ang iyong baterya tulad ng isang performance gas engine na nag-drain ng tangke nito. Ang disenyo ng motor ng Tesla ay hindi lamang nagbibigay ng hindi pa nagagawang torque at kapangyarihan, kundi pati na rin ng mas mahusay na thermal management, higit na tibay, at mas mataas na kahusayan, lalo na sa ilalim ng matinding pagkarga. At hindi pa tapos si Tesla. Noong Marso 2023, inihayag nila ang susunod na henerasyon ng kanilang teknolohiya sa motor. And it's a mangsanamot magsabagay ay nagiging talagang ligaw. Inalis nila ng buo ang mga rare earth metal. Hindi na bawasan. Inalis. Iyan ay isang direktang dagok sa pandaigdigang supply chain na umaasa pa rin sa mga traditional na EV. Nangangahulugan din ito ng mas kaunting geopolitical na panganib, mas kaunting pagmimina, at mas mababang pangmatagalang gastos. Binawasan din nila ang kanilang paggamit ng silicon carbide, isang susi ngunit mahal na sangkap sa mga inverters, ng 75%. Ampa na pinutol ang mga gastos ng hindi sinasakripisyo ang pagganap. Sa katunayan, ang gastos sa paggawa ng isa sa mga susunod na unit na IESO, humigit kumulang 1,000. Hindi yan typo. Para sa isang motor na maaring maglunsad ng kotse ng mas mabilis kaysa sa isang Bugatti Chiron, tumama ng 200 milya bawat oras at magmaneho ng higit sa 300 milya sa isang singil. Ginagawa na ito ngayon ni Tesla para sa mas mababa kaysa sa isang high-end na laptop. Ay mga ito ay hindi lamang mabibilis na sasakyan. Ito ay mga scalable machine, mga makina na maaaring itayo ng daan-daang libo at ibenta ng malaki. Iyan ang nagpapahiwalay kay Tesla. Hindi lang bilis, ito ay napapanatiling bilis sa pang-industriya na sukat. Pag-usapan natin ang mga numero. Hanggang 60 sa 1, 98 segundo, 1/4 milya sa 9, 25 segundo. At patuloy itong humihila hanggang 200 milya kada oras. Lahat habang may bit-bit na 4 na tao at isang full-size na bowl. Hindi lang yan supercar territory. Ito ay teritoryo ng world record. At hindi ito itinayo ni Tesla para sa mga karapatan sa pagyayabang. Itinayo nila ito para sa mass production. Kahit na may 21-inch na gulong, ang Plaid Model S ay naghahatid ng EPA-rated na hanay na 348 milya na may real-world na hanay ng highway na umaaligid sa 300 milya. At sa kabila ng mataas na bilis at triple motor na output, ito ay nasa average na humigit kumulang 101 milya bawat galon na katumbas. Mga numero na walang panloob na pagganap ng pagkasunog ng kotse ang maaaring managinip ng hawakan. Ngunit, ang pagganap lamang ay hindi mananalo sa EV war. Nagagawa ng kahusayan. Ang architecture ng motor ng Tesla ay nagbibigay daan para sa kahanga-hangang control sa enerhiya. Walang malalaking sistema ng paglamig. Walang malaking thermal management. Ang lahat ay compact, pino, at pinagsama-sama. Iyon ay nangangahulugan ng mas mababang drag, mas mababang energy draw, at mas kaunting komplikado. At ang pagiging komplikado ay ang kaaway ng sukat. Dahil kapag gumagawa ka ng kalahating milyong sasakyan kada taon, mahalaga ang bawat bolt. At iyon mismo ang ginagawa ni Tesla. Habang ang ibang mga automaker ay nagre-retrofit ng mga platform ng gas car upang mahawakan ang mga baterya, ang Tesla ay nagtatayo mula sa simula. Ang bawat bahagi, bawat motor, bawat baterya pack ay idinisenyo para sa electric mula sa unang araw. Hindi iyon detalye. Iyon ang pundasyon ng kanilang kalamangan sa gastos. At pagkatapos ay dumating ang pabrika. Ang Shanghai ay nagpapalabas ng humigit kumulang 750,000 mga kotse bawat taon. Ang Berlin ay umaakyat sa 500,000. Naka-clear na si Austin ng 375,000 at hindi sila tumitigil. Ang mga bagong gigafactories ay nasa deck sa Mexico, Saudi Arabia, at India, kasama si Santiago sa pipeline. Ang Tesla ay hindi lamang gumagawa ng mga EV. Nagtatayo sila ng mga lungsod ng EV. Buong ecosystem na na-optimize para sa volume, bilis, at patayong pagsasama. Sa loob ng mga pabrika na ito, ang Tesla ay gumagamit ng mga gigapress machine na kasing laki ng maliliit na gusali upang mamatay. Itinapon ang frame ng kotse sa isang shot.
Ang dating tumagal ng daan-daang welded parts at robot ay tumatagal na ng ilang minuto. At isang makina, ito ay hindi isang maliit na tweak. Ito ba ay isang revolution sa pagmamanupaktura ng sasakyan? Tinatrato pa ni Tesla ang kanilang mga motor na parang Legos, compact, modular, at handang i-drop sa maraming platform. Ang Model S, ang Cybertruck, ang Semi, at ang mga sasakyan sa hinaharap ay lahat ay nakikinabang mula sa isang nakabahaging DNA ng motor. Ibig sabihin, nakabahaging bahagi, mas mabilis na production, at mas mababang gastos. At hindi ito nagtatapos sa linya ng pagpupulong. Direktang nagbebenta si Tesla. Walang mga dealers, walang middlemen, walang markup games. Pinapalitan ng mga over-the-air na update ang magastos na pagbisita sa serbisyo. At dahil walang transmission, walang tambutso, at mas kaunting gumagalaw na bahagi, ang karaniwang may-ari ng Tesla ay gumugugol ng mas mababa sa 10 minuto bawat taon sa isang service center. Hindi yan luho. Iyan ay isang structural advantage. At ang bawat isa sa mga kahusayan ay nagdaragdag. Mula sa disenyo ng motor hanggang sa napakalaking palapag, ang Tesla ay nag-ahit ng gastos sa bawat antas, nang hindi sinasakripisyo ang lakas, bilis, o saklaw. Ito ang dahilan kung bakit ang kanilang mga margin ang nangunguna sa industriya, bakit kaya nilang magpababa ng presyo at kumita pa. At bakit ang mga legacy na automaker ay naglalaro na ngayon ng catch-up sa bawat harap. Dahil habang pinag-uusapan ng iba ang hinaharap, ginagawa na ito ni Tesla sa daan-daang libo. At lahat ng ito ay bumalik sa pangunahing pagbabagong iyon. Isang motor na sinira ang RPM barrier, nagtanggal ng mga rare earth metal, at muling tinukoy kung ano ang ibig sabihin ng performance sa isang electric age. Habang ang iba ay nag-aaway sa mga spec ng baterya at pag-tweak ng motor, hinabol ni Tesla ang isang bagay na mas estratehiko. Kontrolin ang mga kalsada mismo. At ginawa nila ito sa pamamagitan ng isang bagay na walang ibang automaker na nangahas na itayo. Ang kanilang sariling naniningil na imperyo. Ang Tesla Supercharger Network ay hindi na isang perk lang. Ito ay isang ganap na pandaigdigang kalamangan sa infrastruktura. Sa mahigit 7,100 istasyon at 67,300 stalls sa buong mundo, ito ay naging gold standard ng EV charging. At narito ang kicker. Ipinagmamalaki nito ang nakakagulat na 97% uptime. Iyan ay hindi lamang mas mahusay kaysa sa iba pang mga network ng pagsingil. Ito ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga cellular network. Habang ang ibang mga may-ari ng EV ay naghahanap ng gumaganang plug, ang mga driver ng Tesla ay naniningil at umalis. Walang mga pag-crash ng app, walang sirang istasyon, walang hula. At hindi pa rin tumitigil si Tesla. Sinimulan na nilang ilunsad ang Supercharger V4. Na nagtulak ng hanggang 325 kilowatts gamit ang mga CCS adapter at credit card reader para buksan ang system sa lahat. Hindi lang Teslas, hindi lang sa US, kundi kahit saan. Tama yan. Sinisingil na ngayon ni Tesla ang mga kotse ng mga kakumpetensya nito at kumikita mula dito. So pagdatapos ng 2024, manggangailangan ang US ng mga charger na pinunduhan ng federal upang suportahan ang mga hindi Tesla EV. Nakita ito ni Tesla na paparating na 1 milya ang layo. Sila ay sumang-ayon na buksan ang access at ngayon ay nakatayo upang manalo ng bilyon-bilyon sa mga subsidyo ng gobyerno. Ito ay isang chess move. Sa isang laro, ang iba ay natututo lang maglaro. Ngunit hindi lamang binuo ni Tesla ang pinakamahusay na network. Ni-redefine nila ang plug mismo. Ang NACS connector, ang dating pagmamay-ari na plug ni Tesla, ay naging pamantayan na sa industriya. Ford, General Motors, Volvo, Rivian, Mercedes. Lahat sila ay sumuko. Lahat sila ay nagsasama ng NACS. Bakit? Dahil ang kanilang mga customer ay humingi ng access sa network ng Tesla. Wala nang malalaking adapter. Wala nang mabagal na CCS stalls. Ang plug ng Teslas ay mas mabilis, mas makinis, at nasa lahat ng dako. Ginawa lang ni Tesla ang ginawa ng Apple sa mga smartphone. Ngunit sa pagkakataong ito ay ang mga kalsada. Nakalock sila sa kanilang format, sa kanilang ecosystem. At ngayon ang natitirang bahagi ng industriya ay napipilitang sundin. At hindi ito tumitigil sa North America.
na nakikita ng Europe ang mabilis na pagpapalawak sa mga supercharger na nakabase sa CCS2 ng Tesla. Sa China, ang Tesla ay sumusukat tulad ng isang tech na kumpanya. Mega charging plazas, siksik na urban integration, at tuloy-tuloy na sistema ng pagbabayad. Ang gitnang silangan ay susunod. Ang mga ito ay hindi lamang mga charger ng kotse. Ito ang mga infrastruktura na beachhead tulad ng mga cell tower ng Nokia noong unang bahagi ng 2000s. Ang sinumang nagmamay-ari ng mga saksakan ay nagmamay-ari ng daloy ng enerhiya at pagmamay-ari ni Tesla ang mga saksakan. Ngunit ang pangingibabaw sa infrastruktura ay ang layer ng hardware lamang. Ang tunay na sandata ni Tesla ay ang software layer at doon pumalit ang AI. Habang ang ibang mga automaker ay bumibili ng mga off-the-shelf na chips at umaarkila ng cloud time mula sa Nvidia o AWS, itinayo ni Tesla ang Dojo, isang custom na purpose-built AI supercomputer na nagsasanay sa sarili nito gamit ang real-world footage na nakunan ng mga sasakyan ng Tesla. Ito ay hindi lamang ilang termino sa marketing. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa Tesla na kumakain ng mahigit 1 milyong milya ng data sa pagmamaneho bawat isang oras. Bawat stop sign, bawat pedestrian, bawat malapit na makaligtaan. Ang lahat ng ito ay nagiging panggatong sa pagsasanay. At ang data na iyon ay hindi idle. Pinapaandar nito ang mga update na live sa mga kotse sa loob ng ilang linggo, hindi taon. Sa gitna ng Dojo ay ang D1 chip na dinisenyo sa loob ng bahay. Modular ang arkitektura ng Dojo. Mga tile, rack, at sa huli kung ano ang tinatawag ni Tesla na Exapod, na may kakayahang exaflop level na performance. Sa madaling salita, higit na lakas kaysa sa pinaka-advanced na AI training clusters sa Google, Meta, o Amazon, na ganap na nakatuon sa autonomous na pagmamaneho. Ang patayong pagsasama na ito ay nangangahulugan na ang Tesla ay hindi umaasa sa sinuman. Walang mga bottleneck ng Nvidia, walang mga gastos sa third party, at walang pagkaantala. Pagmamay-ari nila ang chip, ang system, ang fleet, ang network, at ang feedback loop, at mabilis na humihigpit ang loop na iyon. Sa tuwing nagmamaneho, pumarada, umiiwas sa panganib, o naakakita ng bago ang Tesla, pinapakain nito ang utak ng Dojo. Ang utak na iyon ay muling ino-optimize ang bawat sasakyan sa fleet, over the air, walang pinagtahian, tahimik. Habang ang mga legacy na automaker ay nagpapatakbo pa rin ng taunang pag-refresh ng modelo, itinutulak ni Tesla ang mga pagpapabuti ng AI sa real-time. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa mga kotse. Dojo at Tesla's AI stack ay ang skeleton keys sa isang bagay na mas malaki. Isipin ang AI bilang isang serbisyo na nagpapagana hindi lamang sa mga autonomous na sasakyan, ngunit sa mga robotics, factory automation, pag-optimize ng enerhiya, at mga virtual na ahente. Ipinahiwatig ni Tesla na maaaring karibal ni Dojo si Nvidia sa bukas na merkado ng pagsasanay sa AI na nagrenta ng kapangyarihan sa pag-compute sa ibang mga kumpanya. At dahil sa kakulangan ng chip at pagtaas ng mga gastos sa ulap, hindi lang iyon isang matapang na hakbang. Ito ay isang $1 billion na sagkakataon na naghihintay na may unlock. Isipin ang mga robot na sinanay sa parehong visual at paggawa ng decision na mga modelo na kasalukuyang nagpapagana ng 5 milyong Tesla sa buong mundo. Pagkatapos ay ilagay ang mga robot na iyon sa mga pabrika ng Tesla o sa mga tahanan o sa mga industriyang hindi pa napasok ni Tesla. Ang totoong kwento dito ay hindi ang Tesla ay gumagawa ng mas mahusay na mga kotse. Ito ay tahimik na sila ay nagiging pinakamalaking real-world na kumpanya ng AI na may sarili nilang cloud, sariling chips, sariling fleet, at sariling set ng pagsasanay. Walang ibang may ganitong stack. Hindi Google, hindi Apple, hindi Nvidia. At kapag pinagsama mo iyon sa charging dominance, kung saan kumikita si Tesla sa tuwing may Ford o GM EV na sumasaksak, magsisimula kang makita ang buong larawan. Hindi na ito tungkol sa mga dekoryenteng sasakyan. Ito ay tungkol sa Tesla na gawing isang vertically integrated, AI-driven, profit-generating machine ang buong mobility ecosystem. Isa kung saan ang bawat pagsinggil, bawat milya, bawat punto ng data ay bumabalik sa isang nagpapatibay sa sarili na loop ng pagganap, sukat.
at pangingibabaw. Habang sinusubukan ng iba pang industriya ng sasakyan na makaligtas sa paglipat ng EV, gumagawa si Tesla ng mga kalsada, robot, server, at system, at ginagawa nila ito ng may katumpakan, bilis, at ambisyon na walang sinumang makakapantay. Ang hinaharap ay hindi pag-aari ng sinumang gumagawa ng pinakamahusay na kotse. Ito ay pag-ari ng sinumang nagmamay-ari ng kalsada, ang plug, ang chip, at ang katalinuhan na nagtutulak sa lahat ng ito. Habang ang natitirang bahagi ng industriya ay nag-aagawan upang umangkop, pinapalawak ni Tesla ang puwang. Dahil ang mga kakumpetensya nito ay hindi lamang nasa likod, sila ay bumagsak sa ilalim ng kanilang sariling timbang. Magsimula sa legacy giants, Ford, GM, Toyota, Volkswagen. Ito ay mga kumpanyang itinayo para sa ibang panahon. Ang kanilang mga platform ay namamaga. Ang kanilang mga pabrika ay idinisenyo sa paligid ng mga makina ng gas. At ang kanilang mga supply chain ay gusot sa hindi napapanahong kasangkapan at mga operasyong mabigat sa utang. Sinusubukan nilang ipilit ang isang electric future sa fossil fuel foundation. At hindi ito gumagana. Ang naibiwat paglulunsad ng EV dantali. Sobra sa budget o nawawalang mga pangunahing feature. Ang kanilang supply ng baterya, bottlenecked. Ang kanilang software, glitchy. Ang kanilang mga kita, lumilit. Samantala, ang namakintab na may bagong startup, sina Lucid at Rivian, ay dapat na maging maliksi na karibal ni Tesla. Ngunit naabot nila ang isang brutal na pader. Mababang volume. Kataas-taasang pagkalugi. Ang bawat sasakyan na kanilang ginawa ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa kanilang ibinebenta. Sila ay nasusunog sa bilyon-bilyon para lang manatiling nakalutang. At walang sukat ang kanilang tech edge. Kung meron man, ay hindi mahalaga. Wala silang fleet ng Tesla. Wala silang network ng Tesla. At tiyak na wala silang data ng Tesla. Tapos may elepante sa kwarto. BYD. Oh. Nangingibabaw ito sa China. Ngunit sa labas nito, mabilis na nagbabago ang kwento. Ang pandaigdigang pagpapalawak ng BYD ay limitado ng mga paghihigpit sa pag-export, mga taripa, at mahinang demand. Ibinebenta ang mga kotse nito sa mas mababang presyo na may mas manipis na margin at mas kaunting premium na feature. Sa Europa, hindi pa ito banta. Ito ay isang asterisk. Ngayon mag-zoom out at ihambing iyon sa posisyon ni Tesla. Ang Tesla ay hindi lamang gumagawa ng mga EV, ito ay nagtatayo ng buong sistema sa kanilang paligid. Pagmamay-ari nito ang mga motor nito, ang software nito, ang mga chip nito, ang mga istasyon ng pagsingil nito, at ang AI stack nito. Ang mga pabrika nito ay na-optimize para sa bilis, hindi sa pamana. Ang mga sasakyan nito ay nag-a-update sa kanilang sarili sa himpapawid. Ang mga margin nito ay nananatiling pinakamataas sa industriya kahit na binabawasan ang mga presyo at habang ang iba ay nagpupumilit na bumuo ng 100,000 EVs isang taon, ang Tesla ay nagpapalabas ng halos 2 milyon sa buong mundo. Iyon ang pagkakaiba. Habang ang mga legacy na automaker ay nakikipagbuno sa mga nalubog na gastos at burokrasya, mabilis na kumikilos si Tesla. Habang ang mga startup ay nakikipaglaban para sa kaligtasan, ang Tesla ay nagpapalaki. At habang ang iba ay nag-outsource ng mga pangunahing bahagi, isinasama sila ng Tesla. Hardware, software, enerhiya, AI, lahat ito ay nasa iisang bubong. Hindi na lang ito isang karera. Ito ay muling paghubog ng pandaigdigang industriya ng sasakyan. Ang lead ni Tesla ay hindi nasusukat sa mga buwan. Ito ay sinusukat sa infrastruktura, data, at real-world execution. At sa rate na ito, sa oras na mahuli ang competition, maaaring nasa susunod na industriya si Tesla.